show up ka lang. Hindi din malakas ang energy mo kasi kita natawa ka lagi. Kailangan ano ka ng knowledge ha, binibenta mo. Hindi na pwedeng kalog ka, hindi na pwedeng grabe ka mag-build ng rapport, makipag-relationship. Dapat alam mo rin kung ano yung binibenta mo. So next slide. So sa knowledge, attitude, okay, skills, and habits. Okay? That is cash. Knowledge, attitude, skills, and habits. If you want to succeed in real estate sales and marketing, if you want to make millions in real estate, you have to have cash. Okay? So pag nag-meet tayo, pag sinabi ko cash, alam mo yung ibig sabihin nun. Knowledge, attitude, skills, and habits. Okay, what kind of knowledge? So you have i-name mo na lahat. Knowledge of the project and the developer. Alam mo yung binibenta mo, alam mo yung floor plan ng bahay, alam mo yung mga floor area, lot area, alam mo anong available. Of course, alam mo rin paano yung developer, yung katailan, ano yung mga track record nila. Ano yung kanilang mga naging problem na na-overcome nila, na grow sila as a developer. Dapat alam mo yung all about sa company. Sino yung mga boss dyan, sino yung mga in-charge sa department, paano mo makausap sila, paano mo may reservation ka, paano lahat. Alam mo yun, kasi dyan ka nagtatrabaho. Kaya dyan ka kikita, dyan ka magiging militaryo, magiging milyonaryo pa later. O sobrang ganun yung market. Okay? Of course, knowledge of finances and terms of payment, very important yun. You study the terms of payment as if ikaw yung buyer. Para ma-feel mo, what if mo kung bibili ko at bibili sa law at ano yung mga proseso. Okay? You have to learn how to explain it to yourself. And also learn how to explain it para madali mo ma-explain sa mga prospect. Knowledge about what you are doing is good for them. Good for the company, good for your buyer, and good for yourself. Kasi kikita ka at nagkaroon ka pa ng maraming kaibigan at nagkaroon ka pa ng skills and talents na pwede mo i-share their figures sa iba. Okay? Remember, when you are a salesperson, sales leader, or broker, or you're representing the developer, yung intention mo talaga is to give the best services to the buyer. That is also the same mindset ang meron yung ating developer. Kaya magaganda yung project at mura siya. At totoo lang. Yung ganitong klaseng construction, this is very affordable. Kung marunong lang kayo mag-explain ito, mako-close nyo. Okay? Nakapunta na ba kayo sa mga project na yung construction, parang 5 taon na yung bahay, alam mo na bubuo na. Alam mo yung mga project? Yung kakadeliver mo na ng unit, may mga truck na. Okay, so you try also to visit other project. You study them. Lalo na yung mga narinig sa mga chismis na madaling ibenta ng project, study yan rin yun. At the end of the day, you have to be loyal sa New York. Okay? Of course, i-check tayo. Kung nandang isang pagkakitigan kasi ba hindi. Okay? Para kung hindi pwede yung project, kung pwede yung matapos. Okay? Next. Attitude. What kind of attitude? Sabi ko kanina, positive mental attitude. Whatever, gawin ng girlfriend mo, ng asawa mo, ng anak mo, mga babayaran, iwan mo sa bahay. Pagdating sa work, positive mental attitude. Okay? Attitude towards failure. Siyempre, ay, hindi ko mali yung buyer. Ay, treating ko lahat, binigay ko sa kanya, hindi na ako napainin ako hindi ko binigay. So, yung attitude mo sa failure, ano ba yung lesson na matutunan sa failure? Para next time, alam ko na yung gagawin ko. That is how you handle failure, especially kung bago ka pa lang sa real estate. Failure is your chance to correct, to grow. It's your chance to correct your mistake. Hindi ka naman magkaka-mistake kung hindi ka na-take action. Pag may mistake ka, isa tayo na ituruan ka ng mga supervisor ko naman eh. And you have to take that as an opportunity para mabuto. Hindi yung, ay siguro bobo-bobo ko. Ay siguro galit siya sa akin. Hindi. Ang supervisor mo yung boss mo, o yung leader nyo, sinasabihan ka kasi gusto niya maging magaling ka. Kasi pag magaling ka makapatenta ka, position siya, magaling siya. Diba? So it's not personal. It's just business. Okay? Ako, maraming nagko-correct sa akin. Marami akong may mga bagay na magaling ako, especially sa pag-ibig. So, ibang aspect ng buhay, hindi ako magaling. May mga nag-advise sa akin, nakikinig ako.
is how you look at failures. Okay? You have to love the word no. Di ba sabi ko kanina, bawat no, may pressure yun. Ibig sabihin kung 20 lang yung kailangan mo na sale out of 319 inquiries, you have around 299 no. May 299 na no. Pag umuha ko yung 20 na yun. Kung ang skill ko is 1:4, or 20% yung success rate. So pag no yan, wow, no. I like no, I love no. Bakit kaya nag-no to? Pag-aralan niya. Para later, magtaas yung success rate niyo. So, 10% kayo. Or 1:10, they can naging 1:5. They can naging 1:4, naging 1:3, naging 1:2. Ang matindi, 2:1. Yun ang matindi. Ibig sabihin, isa lang yung prospect mo na yung ulit. Kasi yung ko daw sa matindi, yung ko sa kaibigan. Kung sino man ganong skills, isang sales to, pero dalawa yung sold. Gusto nyo ba ng ganon? Yes. You have to keep practicing. Okay, you have to have cash. Okay? Next, of course, yan ang no. Yan ang no. Dito sa sample ko, ang cost ng isang no is 3,750. So every time na no, malapit ka na doon sa income. Kung ang desired income mo is 2 million, dito 2 million, 2.8 million, every no na maranasan, wow, that is additional 3,750. So ilang no na lang kailangan ko para ma-reach mo na yung 2 million. Ilang no na kailangan ko para ma-reach mo na yung sale, yung closing, yung buyer, yung cash buyer, okay? So may pressure yan. Next. Okay, skills. So sa skills, kailangan ng 6 P's. Ano yung 6 P's? Una, proper preparation and practice prevents poor performance. You always have to have practice. So kung kayo lang din ako mahiling kayo, dapat nagpa-practice kayo. May role playing. O isa po lang yung buyer. Ako yung buyer na motivated. Ako yung nakakita mo naman, ikaw yung agent. Practice kayo. Kung isa po lang yung buyer. Ako yung difficult buyer. So kada mong buyer. Marami akong tanong. Pinapractice. Nag-role playing kayo. Ako yung buyer na tahimik ka. At titingin lang. Paano yung piliin? So nag-role playing kayo. You have to have practice. Para sa military, sa mga scout ranger or sa mga commando, mga SWAT, diba they always practice? They always practice. Every day they practice. Para pagdating yung event na kailangan yung kanilang skills, services sila rin ang matuto. Same din sa agent, kung wala kang ginagawa na practice ka, nag-aaral ka, nag-search ka sa internet ng mga selling techniques. Inaaral mo sila yung pinakamagaling. Nililibre mo ng kape. Tapos, nagkumaituan kayo. That is what you do. You always improve. Sabi na ni Anthony Robbins, ano siya Anthony Robbins? Sino nakakilala kay Anthony Robbins? Okay, sulat nyo yan, Anthony Robbins. I-search sa YouTube Anthony Robbins. Marunong kayo ng YouTube? Kung pinapanood nyo sa YouTube, si Jessica Sanchez na. Panoorin nyo rin si Anthony Robbins. He is one of my mentors. Robbins, R-O-B-B-I-N-S. He is a master coach. Kung coach ako, 1,000 times mas magaling niya sa akin. Okay? Marami siyang mga tips dyan paano maging great na salesperson. So sabi niya ito ni Robbins, continuous and never-ending improvement. Kanay. C-A-N-E-I, continuous and never-ending improvement. Okay. That is how you develop your skills. You always practice. You always improve. Kaya mga hapon, magagaling, kasi mga hapon, kung may gusto silang gawin isang bagay, nagpa-practicean nila lagi yun. Kaya di ba kayaman yung mga Japan? Okay. Continuous and never-ending. Ang Pilipino, na nag-aaral tayo sa college, ganun tayo. After we graduate, wala na. Diba? Kung kapansin yung mga mayamang tao, sila palagi nag-attend ng mga seminar, pumunta kayo sa kanilang mga office, yung mga libro sila, diba? Pag sumakay kayo sa kanila, may mga tapes na nag-play about motivation. Okay? Because that is how you improve. You learn from other people. From
successful people. Okay? Okay, parinantok na kayo? H na lang, isa na lang. Okay, H. Next. Okay, so practice, drill, and rehearse. So kung wala pang fire, practice kayo, mag-role playing kayo. Okay? Practice, drill, and rehearse. Okay? Practice. Ito sabihin mo. Diba? Marami din natin yung mindset. Kumita ng milyon, ang dami. Tapos ngayon, hindi pa rin. Hindi pa nag-level up. Pero meron kayo mga hindi nag-level up na. Mga biggie na sila ngayon. Why? Because this agent, this broker, they always learn how to improve themselves. When they have money, they know how to manage their money. Kaya nag-level up sila. Kaya tapos na yung developer, tapos nila yung mga CEO ng companies, they can't talk straight kasi sila mismo, yung mindset nila, investor, yung mindset nila, negosyante na. Hindi sila mindset agent, mindset negosyante sila. If you want to take real estate, your mindset must be like a business person, an entrepreneur. Okay. Ibig sabihin, hindi ako magtagal na mag-ente. I will have enough skills para later, pag-aaral ako ng broker. So, pag yung broker ako, may hawak mo, mga agent. At pag nag-broker ka, nag-aaral ka ng marketing ng system, para later, mag-level up ako as a developer. Parang si Sanctuary Properties. Dati, ahente na yun. Ngayon, di ba siya na si Sanctuary Properties? Nasa pag-aaral niya. So you really have to believe in yourself. Hindi pag uwi sa bahay tayo, may problema tayo, andyan yan sila. Pag nasa real estate kayo, always, kung may mga seminar na pwede pag-attend kayo, may mga libro na pwede masaya, basta kayo ng libro, may mga papanoorin sa YouTube, like ano kayo, okay, panoorin nyo. Okay? Alright, of course, magkakapera na kayo. You have to learn how to manage your money. So, I will give you a short money management course. Kaya niyo pa ba? Yes. So, pag may pera kayo, i-divide nyo yan sa 6 na account. O tinatawag kami money jars. Money jars. Ang unang jar is what we call Financial Freedom Account or FFA. Financial Freedom Account, FFA. Para sa yung Financial Freedom Account, yan ay para sa mga investments nyo. Diba nila sabihin sa kayo, pasok sa bangko? Tama yun, pasok sa time deposit. Bili yung treasury bills, mga bonds, mga shares, mga stocks. Yan yung kukunin sa 10% yun. So, hindi pa kayo marunong gumamit yan, nakagaling na po Sanchez. Ito, hindi po Sanchez yan ang magkakabay sa akin. Ito, ano kayo? Okay, yung pangalawang jar is what we call education jar or edoc jar, education. So kung may pera kayo, example, kumita kayo ng 10,000, yung 1,000 doon, set aside nyo for investment, yung 1,000 doon, set aside nyo for education. Para sa education, yun ang pinapibili ng mga libro, pinag-aatay nyo ng mga seminar, pinapibili nyo ng mga audio books, or mga training, gano'n. Yun ang pinapabayad sa registration fee sa mga tuition. Lalo na kung baguhan pa lang kayo sa real estate, or bago pa lang kayo sa industry na to, you already have to learn na lang. Yan ang education fund, pag may mga party, may mga kailangan ng opportunity to network, dyan yung pinukuha yung pondo. So yun yung ibig sabihin, ay coach, wala akong pera para mag-attend ng seminar. Or coach, wala akong pera para mag-attend ng beach party or ng inauguration. O maging member ng Rotary, maging member ng Iwabis, ng JCs, maging member ng Lions, diba? Or ng Lipa, or ng Treva, or ng CareNet. We should have set aside money for education and for network building. Kaya po, marami ng membership kasi set aside money to attend yung mga ganong event. That's why lumawak yung network. Next, what we call LTSS or long-term savings for spending. Long-term savings for spending. Para saan yan? Dito mo, yung mga plano mo bakasyon, yung plano mo magbayad sa mga utang mo. LTSS.
Yung mga debt Long term. long-term Saving saving for spending. 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 S-P-A-N-D-I-N-G. Spending panggastos. Long-term savings for spending. Magastos. Bili ka ng motor, bili ka ng Ducati, ng Porsche, mga gusto mo dyan, or bahay, yan. Hanggang pili mo sa bahay, pwede mo ilagay dyan sa LTSS. Next is what we call necessities. Necessities is 50% of your income. Ito na yung pagbayad mo sa mga bills mo. Mga upa, renta, sakain, food, clothing, shelter, mga basic needs or necessities. In short, may mga kailangan. In short, kung may pera ka, isang kumita ka ng commission ng 10,000, 50,000 ng investment pa yun. Pang investment, pang education, for your self-investment, sarili mo. And then, ano ngayon? Play! I love play. Play account. So, mga outing, pag-blowout, pag-libre, pag-birthday, anything na nakapapasaya sa sarili mo na parang nagpapasalamat ka sa mga blessing na dumating sa iyo, let's play account. May pamassage ka, pamanicure, pasalon, paspa, yan kinukuha yan sa play account. Yung mga panggastos na nagpapasarap sa buhay. Kaya mga Pilipino, ang play account nila is 80%. Lalo naman ang call center, pagdating ng sweldo, ubos na kasi pinapang Starbucks, pinapang gaming. So dapat, kung ikaw ay you want to make your job to manage your money. And lastly is your charity or a give account. Give. Yung pinamimigay mo sa give account. Okay, charity. Why? Diba? Kaya nag-church yun, bibigay tayo ng pera. Tapos nagpapray tayo kay God, kay Lord, tapos sino man yung Diyos mo, Diyos natin. Na Lord, bigyan mo ko ng milyon, pero kung tayo sa dapat pwede, bigyan mo na ng 5 piso. Give account. 10 piso, ibig sabihin wala, hindi ko pinapansin yun. Okay? Big yan eh. If you give, you shall receive. If you give, it will be returned 100-fold. Okay? Ako sa simbahan, pag nagbibigay ako, ay nag-iwan na ako nung wala akong kotse, nag-iwan ako ng pamasahe pa uwi. Anong lahat ng naman ang isa ko ng wala ko, binibigay ko lahat yun. Kita niyo naman ng resulta, nagawang maraming blessing. Okay, piniwala ko doon. Ang sabi na nila, Philippines is a promoting Christian country nation. Yes. Kaya dapat mayaman tayo. Kaya dapat mayaman tayo kung naniwala tayo. Naniwala tayo sa kanya. Diba? If we put him first sa lahat ng ating mga business na ginagawa natin, everything should be added unto it. Lahat ng hinihingi mo ibibigay niya. So that's why, if you want to create millions, you have to learn how to give it. Dito, 10% lang eh. Okay, so kung isa kayo sa church, pwede kalahati ng 10% sa church, kalahati sa charity nyo. Pwede ganun. Pwede ka naniwala sa church mo, pwede mong ibigay sa sarili mong foundation. May foundation ka, kung gusto, nabigyan. O ikaw mismo, mag-direct ka matulong sa tao. Matulong mo sa ika. Okay, pagkakaya sa value day yung charity. Pinapractice namin, yung turo ko yan sa lahat ng mga apprentice ko yung charity. Kaya nga, every Sunday, pag nasisimba ko, nalilaya ko yung mga hindi nagsisimba, mga nagpapaturo sa akin. Sabi ko sa kanila, abang hindi yan bless yung ginagawa mo, na pag-direta, pag-creating, pag-market, kasi hindi bless ni Lord, ay hindi yan nakakakiyara ko. Kung matuloy mo na sobrang bigat, bibigyan ka ng maraming problema, isa na babakaw kita yung client. Isa na yung pinita mo ng client, yung mamaya-maya, nag-iaya pa yung mga makatanang sa uwi. So you have to be alam mo naman naniwala kayo, di ba? Amen? Amen. Alright, so next. So ayun ang money charge. Meron kami seminar, tawag namin sa Wealth Course, we give it for free. So, ano yung, ang money charge, may discussion in details. Tapos 1:1, may coach na. So, kung sa website kayo mag-announce kung kailan yung mga seminar. Free lang yun, that is for free. Okay? So ito, this is what I call attitudes of wealth, winning the mind game. Dapat may copy kayo dito, i-print nyo ito, sa kayo ibigay nyo sa dingding. Every time na gumising kayo sa
i-recite nyo to. I-recite nyo to. Okay, so, ako muna ha. I create my life, I create the exact amount of my financial success. I play the money game to win. My intention is to create wealth and abundance. I admire and model rich and successful people. I believe money is important, money is freedom, and money makes life more enjoyable. I get rich doing what I love. Do you love to sell real estate? Yes. Do you love to meet new people, meet new faces? Yes. Do you love learning? Yes. Because we get rich doing what we love. Okay? I believe money is important, money is freedom, and money makes life more enjoyable. Siyempre, kung may money ka, kasi makita yung ngipin mo, pag wala kang pera, tinitiis mo na yung sakit, di ba? Yung pagbili ng ngipin namin, wala kang pambili. Pero kung may pera ka, makabili ka pa ng dentista mo. Same thing yan. Kung may pera ka, makabili ka ng kotse. Kung wala kang pera, mag-prep ka, mag-prep ka. At worst pa, bumili ka ng chanelas, lakad ka. Okay? That is why money is freedom. Money is good. Money is the tool of God's blessing. Oh, that is abundance. We must love money. Never hate money. People that hate money, money hates them. Okay? We must love money, but not love money that will make you evil. Ibig sabihin, we must use money for the glory of God and for achieving our dreams and helping other people. So I admire and model rich and successful people. Diba kung makita mo yung may-ari ng kakayahan dito, yung admire, yung congratulate, sir, you are very successful, you are my idol. Gusto ko rin umaman katulad mo. Huwag tayo magalit sa mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, sila yung nagbibigay ng trabaho. Paano na lang kayo kung mahirap yung tao, saan kayo magkatrabaho? Paano kaya kung mahirap yung tao, saan tayo kakailan ng event, wala rin tayo ng event, di ba? So, we have to bless the rich people. Because rich people, that's why they're blessed. Because sila yung mga mababae. Kasi yung ating TV, yung pelikula natin, ang pinportray yung mga rich people, yung mga kontrabida, yung mga mayaman, and they stereotype. Pero in truth, 80% of rich people, they are very good people. Because they are blessed by God. They are blessed. Okay? Most of the time, they are the big donors, they want to build churches. They are the one who give development dito sa lugar. They are the one who build roads, who build projects, who build industrial centers. Kung saan tayo mag-work. So we have to model and admire them. Okay? I play the money game to win. My intention is to create wealth and abundance. Money game, that means later, kahit hindi ka na nagtatrabaho, ang pera ay malapit lang sa iyo. Pero may panahon ng broker ka na, nag-train ka na mga agent, kahit wala ka doon, papasok mo pala yung commission mo. Hindi mo alam, kasi sa mga comment, pero hindi mo na alam kasi sa mga head mo nakabenta, papasok na yung pera. Pag binibigyan ka na maraming consultancy offer, binibigyan ka ng, share ka, may management company, will give you consultancy fee, I will give you get you a consultant. So, dumadating yung pera. Dumadating yung opportunity kahit ayaw niyo. Okay, I create my life, I create the exact amount of my financial success. Kaya, kanina meron may calculator. Magkano ba gusto nyo kitain? Ilagay nyo. Pwede kayo maging ambitious. As long you have to do your part. What is your part? Your part is to prospect. Your part is to present the project. Your part is to bring the client to the project and sell it to them. Para magpapawa mo yung part nyo. So, ikaw magkasabi kung magkano yan. Okay, so, next, isa pa. Okay? Attitude of wealth, winning the money game. I am an excellent money manager. Every morning ito, mag-sign ko ito. Ibig sabihin ng excellent money manager, susunod ka rin manager. I always pay myself first. Yung mga utang nyo, only 10% of your income ang pambayad nyo sa utang nyo. Yung sa jar, dapat you have to use play account. Kung may pera kayo, you have to join your money. Hindi ka may pera, bayad sa utang. Kaya hindi yung price ka. Diba? Isa na nagkaka, wow, ba't wala kang utang? May alahas ka pa, may nakalaptop ka pa, naka-iPad ka pa. Kasi, kung may pera ko, hindi ko binibigay 100% ng pera ko sa utang ko. I just give 10% of my debt
use this money to improve myself, I can make more money. So, I can make more money, I can still pay my utang. Nakuha yung logic. Di ba kung minsan, kung may pera tayo, di ba sa utang? Kaya nangyari, 10%, parang kung nagtatawag, so wala na kinikita. So, this time, kung i-ask na na, so may 10%. I put my money into my financial freedom fund every day, yung 10% investment. My money works hard for me, it makes me more and more money. I earn enough passive income to pay for my desired lifestyle. I am financially free. I work because I choose to, not because I have to. Ang maganda sa real estate, hindi ka pinipilit dito magtrabaho. Okay, as to na perform ka, may karapatan kang na-late. Okay? My part-time business is managing, investing, and creating passive income streams. So you only create passive income if you start teaching others how to make money. Because you make overriding commission. Okay, that's why you have to develop skills so that you can teach it to other people. Okay, so kanina ko nagsasalita dito, and I think malaki na matapos. Kayo naman magsalita. Okay, so pakibalik yung slide. You stand up, no? You will recite this for practice. You put your right hand in your heart. Habang mag-feel nyo na, tumikot-tikot yung puso nyo. Feel nyo ba? Manilin yung heart, okay? Okay, so all together, ready? I create my life. Ready, begin. I create my life. I create the exact amount of my financial success. I play the money game to win. My intention is to create wealth and abundance. I admire and model rich and successful people. I believe money is important. Money is freedom. And money makes life more enjoyable. I get it doing what I love. Okay, next. Okay, ready, begin. I am an excellent money manager. I always pay myself first. I put money into my financial freedom fund every day. My money works hard for me and makes me more and more money. I earn enough passive income to pay for desired lifestyle. I am financially free. I work because I choose to, not because I have to. My part-time business is managing and investing and creating passive income streams. So help us God. So, yun. Ito assignment nyo. I-print nyo to, download yung print. Tapos medyo may mga